Dumadaing ng karagdagang tulong ang magulang ng isang batang nahulog mula sa bubong ng isang gusali sa loob ng Rangayan Elementary School sa Roxas, Isabela. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginang Baby Jane Lagia, ina ng bata, sinabi niyang naganap ang insidente noong March 5. Ayon sa kanya, inutusan umano ng advisor ang kanyang mga anak o kanyang anak na umakyat sa bubong upang maglinis. Makalipas ang ilang sandali, umalis umano ang guro at doon na nahulog ang bata. Agad namang dinala ang bata sa isang pagamutan sa Santiago City dahil sa tindi ng tinamong pinsala sa kanyang braso, kinailangan umano itong sumailalim sa operasyon. Nagbigay umano ng advisor ng 2,000 pesos sa lola ng bata na kasama nito sa ospital upang makatulong sa gastusin. Gayunman, naantala umano ang operasyon dahil natakot ang bata na sumailalim sa procedure, kaya umuwi na lamang sila matapos pumirma ng waiver ang lola nito. Kalaunan, muli itong pinasuri, ipina-x-ray sa isang pagamutan sa Roxas, Isabela, at dahil sa hindi pa umano pwedeng operahan ang bali nito, ayon sa doktor ay binigyan na lang ito ng gamot. Subalit dahil lumalala ang injury ng bata, ay muli itong dinala sa Tuguegarao City at dito na siya inoperahan, kaya nailangan din niyang lagyan ng stainless implant ang kanyang braso. Ayon sa ina, umabot sa humigit kumulang 15,000 pesos ang kanilang naging gastusin. Sinabi rin ng ina na ayon umano sa prinsipal, umabot sa kabuang 20,000 pesos ang inilaan na tulong para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Gayunman, iginiit niyang hindi niya natanggap ang buong halaga. Anya, sa unang ayuda na nagkakahalaga ng 4,200 pesos to 2,200 pesos umano ang kinuha ng advisor para sa merienda ng mga rescuer, habang ang natitirang 2,000 pesos naman ay ibinayad sa ospital sa Santiago City. Sa ikulang financial assistance na nagkakahalaga naman ng 5,000 pesos, sinabi ng ina ng advisor umano ang humawak ng pera at 600 pesos na lamang ang naibigay sa kanya. Nagkaroon na rin umano ng pag-uusap sa barangay sa pagitan ng guro at ng ina ng bata. Naisa na ng ina na mabayaran ang kabuang 15,000 pesos na ginastos sa operasyon, subalit sinabi umanong hindi ito kayang sagutin ng kanilang o ng kabilang panig. Sa huli, nagbigay umano sila ng 6,600 pesos at napagkasunduan na sasagutin ng paaralan ng pagpapagamot ng bata hanggang sa ito ay tuluyang gumaling. Noong July 17, bumalik ang bata sa Tuguegarao City para sa follow-up check-up. Ayon sa ina, humingi siya ng tulong para sa pamasahe, ngunit 500 pesos lamang umano ang ibinigay na anya ay hindi sapat para sa kanilang biyahe. Sa sumunod na follow-up check-up, sinabi ng ina nagreklamo umano ang prinsipal dahil wala na raw natitirang pondo ang paaralan. Dagdag pa niya, sinabi umano ng prinsipal sa isang guro na manghingi na lamang ng donasyon sa mga estudyante kahit tig-pipiso bawat isa para sa gastusin ng kanyang anak, bagay na ikinasama naman ng kanyang loob. Iginit ng ina na ang tanging hiling niya ay huwag talikuran ng paaralan ng responsibilidad sa sinapit ng kanyang anak, lalo na't naganap ang insidente sa loob mismo ng paaralan at habang nasa pangangalaga ng mga guro. Ganitong bahagi ng pahayag ni Ginang Baby Jane Lagia. Hindi po yung nangyari pero sa loob po ng school. Tapos school hours pa yung nangyari sa anak ko. Yun yung sinabi ko sa kanila. Lagi po pinapamaka sa akin na kasi naatangay awan na itid ni awan po kung school na ibusin kasi dyan. Kaya tumagal po, ma'am. Kaya naipon din po yung sakit na ano ko, nagsakit ko baro kong ma'am.